Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa mainit na balitang ito kay Bitcoin. Sapagkat ito po ay isang balita tungkol sa posibleng pagbebenta ng $6.5 billion na halaga ng Bitcoin. At yan po ay isasagawa raw ng US Department of Justice or DOJ. Kaya ito po ay mula sa 69,370 na Bitcoin na kanilang nakumpiska mula po sa Silk Road hacker noong taong 2020. Ngayon, tapos na po ang legal na laban ukol sa ownership nito at pinapayagan na po ang DOJ na ibenta ang mga Bitcoin na ito. Kaya yan, ang laki po niyan. Isipin na lamang po natin kung ibabagsak ng DOJ yan. 69,370 na Bitcoin. Ayan. Paano kaya? Worth $6.5 billion po yan base sa kasalukuyang presyo nito. Kaya kung pag ibabagsak po ng DOJ ito, syempre magdudulot po ito ng matinding selling pressure. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Atin pong alamin kung ano po ang maaring maging epekto nito sa presyo ni Bitcoin. Pero ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa kung ano po ang sitwasyon ng Bitcoin market ngayon. Sa kasalukuyan, si Bitcoin po ay bumaba ng 13.5% mula sa kanyang all-time high nito na $108,000 noong December 2024. Ayon po sa CryptoQuant, ang presyo ay nasa $93,500 na lamang ngayon. Ito po ang pinakamalaking pagbagsak ngayong taon at isa sa mga pinakamalaking corrections sa nakaraang 3 buwan. Ngunit ayon po sa analysis, hindi ang balitang pagbebenta ng DOJ ang direktang sanhi ng pagbaba ng presyo. Sa halip ay meron daw pong mas malalim na dahilan kung saan ang mga short-term holders na nagbebenta ng kanilang Bitcoin kung saan ay sila ay lugi. Ayan. Sa nakaraang 24 oras lamang ay meron pong 36,400 na Bitcoin ang nailipat mula sa mga short-term holders papunta sa mga exchanges. Ngayon ay ang tanong ay bakit nga ba nagbebenta ang mga short-term holders ni Bitcoin kahit sila po ay lugi? Yan, ang CryptoQuant ay nagbigay po ng mahalagang impormasyon gamit po ang Spent Output Profit Ratio or SOPR. Kapag ang SOPR ay mas mababa po sa 1, ibig sabihin, marami pong investor ang nagbebenta ng kanilang Bitcoin ng mas mababa sa presyo ng kanilang nabili. Sa kasalukuyan, ang SOPR ay nasa 0.987, kung saan ay nagpapakita po ito ng negatibong sentiment mula sa mga short-term investor. Kadalasan, ang mga short-term holders ay mabilis pong mag-react sa mga balita tulad po ng pagbagsak ng presyo. Dahil dito, lalo pang bumibigat ang selling pressure sa market. Ngayon ay paano naman po makakaapekto ang $6.5 billion na Bitcoin sale ng DOJ? Ayan. Isa po sa mga pangunahing tanong ay kung paano ibebenta po ng DOJ ang mga Bitcoin na ito. Ayan. At meron lamang pong dalawang paraan kung paano. Una ay ang over-the-counter transaction. At ang pangalawa ay ang exchange-based sell. Ayan, kapag sa over-the-counter transaction, sa ganitong paraan, private po ang deal at hindi ito direktang nakaapekto sa market price. Ngayon, pagdating naman po sa exchange-based sale, ayan, kung sa exchange po ibebenta ito, malaki po ang posibilidad ng price volatility dahil sa biglaang pagdami ng supply. Ngayon ay meron pong mga halimbawa dito. Noong pong taong 2024 ay ibinenta po noon ng German government ang kanilang 50,000 na Bitcoin sa pamamagitan po ng exchange. At ang resulta, nagkaroon ng malaking epekto sa presyo ni Bitcoin.
Kaya mahalaga ang paraan ng pagbebenta ng DOJ upang mabawasan ang disruption sa market. Ngayon ay ano po ang ginagawa ng mga long-term investor? Yan, habang nagbebenta po ang mga short-term holders, ang mga long-term investors naman ay sinasamantala nila ang pagbaba ng presyo. Ayon po sa crypto quant analyst na si MacD, yan, ang ganitong sitwasyon ay tinatawag na accumulation phase. Kapag bumabagsak po ang presyo, maraming matagal ng investor ang bumibili ng discounted Bitcoin. Ibig sabihin, kahit bumababa ang presyo ngayon, posibleng magdulot ito ng recovery push sa hinaharap. Dagdag pa rito, hindi pa raw nararating ni Bitcoin ang peak ng kasalukuyang cycle. Sa katunayan, ang short-term investor ratio ay nasa 60% pa, kung saan ay indikasyon na marami pang oportunidad para sa pag-akyat ng presyo. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Ayan, bilang mga investors or traders ni Bitcoin, mahalaga pong maintindihan natin ang mga posibleng epekto ng balitang ito. Una ay ang short-term volatility. Kung magbebenta po ang DOJ sa exchanges, posibleng makaranas po tayo ng bigla ang pagbaba ng presyo. Yan, kaya't kailangan po ng disiplina at saka tamang timing sa pagbili at saka pagbebenta. Maliban po rito ay ang opportunities para mag-accumulate. Ang mga ganitong correction ay oportunidad para makabili po tayo ng Bitcoin sa mas mababang presyo, lalo na para sa mga may long-term na pananaw. At ang panghuli ay ang market awareness. Mahalaga pong updated tayo sa mga balita tulad nito upang tayo ay makagawa ng informed decisions. Ayan. At ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagbebenta po ng DOJ ng $6.5 billion na Bitcoin ay isang malaking balita. Pero hindi po ito pangunahing dahilan ng kasalukuyang pagbaba ng presyo. Sa halip, ito po ay dulot ng mga short-term holders na nagbebenta kahit sila po ay lugi. Para sa mga Pinoy traders, ang susi ay ang pagiging kalmado at maingat. Gamitin ang pagkakataong ito para mag-aral ng market trends at magplano po para sa long-term gains. Tandaan, ang crypto market ay cyclical at ang bawat pagbagsak ay may kasunod na pag-angat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.